The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, mayong hapon mga abyan kag mga kauturan. Welcome sa aton nga palatuntunan, counseling time sa radio, live sa streaming. Welcome kag kabay nga sining hapon, yara ka mo or sining gabi, no? Yara ka mo sa maayong kahimtangan kag dalayawon gid ang Ginoo nga ang Ginoo nag sustain kag nag support kag nag bugay sa aton, no? Kag salamat gid nga paagi sini nga programa padayon kita nga makadulong naman sa inyo sang mga pulong sa Ginoo sa inyo nga panimalay. Iban sa inyo ayhan sini nga gabi naga-kino, naga-prepare kamo sa inyo nga palanyapunon while nagapamati kamo sang aton nga palatuntunan sa sinigig nga gabi, no? Sa gihapon counseling time sa radio kag welcome gid sa bawat isa sa mga viewers naton kag sa aton mga tagpalamati sa 106.1 radio kag Boracay Malay streaming, no? We praise and thank the Lord sa kaginan nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kumusta kamo sa sining nga gabi mga abyan? Kumusta ang inyong Domingo? Kumusta ang inyong family bonding? Kumusta ang inyo yang pagpanimbahon? Kung nagsimba ka mo nga pamilya, daw kanami lang, no? Kag salamat gid sa Ginoo sa iya nga paghatag sa aton sang tagsa-tagsa kapanimalay, no? Alright, so sa gihapon ang inyo alagad sa sining nga gabi, nga Pastor Jonathan Altes, kag sa aton man nga partner sa siningig nga gabi, Pastor Erwin de la Cruz. Partner, kumusta ikaw? Kaya mayong gabi partner, no? We praise and thank God, no? Naman makapadayon kita sa aton bulaton mayong gabi sa aton nga mga listeners kag sa aton nga viewers, no? Listeners naton sa 106.1 Radio Boracay kag sa aton man nga mga viewers, no, sa Boracay Malay streaming mayong gabi sa inyo tanan, no? I hope and I pray, no, nga mangin pagpakamaayo naman sa nga gabi aton nga pag-istoryahan, no, nahanungod sa ano to ang aton topic sa buong partner? Connecting family life. Connecting family life and public life. Okay, no, aton nga private kag public life, no, kag ang aton nga family life, no. Right. So how do we connect that? Okay, no, so mayong gabi gid kag I hope that you are in good health, no, sini nga gabi sabang nagapamati kita, no, sa sini nga palatuntunan kag I hope, no, nga okay kamo dira sa inyong mga panimalay o kung sa diin man kamo subong. I hope and I pray that you are doing fine. Alright, baw kanami lang, may nag-message sa aton while driving. Good evening Pastor, gapamati ko subong sa radyo, God bless. Upod ka mo ni Pastor Jojo. Ba nung Binji or Brother Not Biner sulat, Brad, ba kanami sang imo nga sis kan ba? Karsterio ba? Brother, ang aton amigo kag abya naton nahidlaw kita sa iya partner, no? Wala na kita nakapangapi, no? Brother Biner Sulat Junior, no? While waiting siguro sang arrival sa iya mga bisita, nagapamati siya sa 106.1, no? Ara ano gani nga kumpanya ning iyang drivean man, no? Mention talaga gamay, no? Ano kanya? Ano kanya man? Bambo. Okay, no? So, Brother Not, salamat kita sa imo dira nga pagpamati sa sinigit nga gabi. Kaya adlang kagahalong lang, Brad, hinahina lang sa pag-drive. Alright, so, connecting family life and public life. Kagkabay nga ang Ginoo magabless kag magapakamayo sini nga gabi sa aton nga pagtuon. Antes ang tanan, magapangamuyo kita. Ginoo, sa sini nga gabi, nagapalapit kami kag nagapaubo sa amon kagalingon, knowing ikaw nga Dios, wala gid sang may matago sa imo. Kag gani salamat gid nga sini nga gabi makadulong naman kami sang mga mayong balita. Mga prinsipyo halin sa imong pulong sa tagsa-tagsa namon ka mga viewers
sa tagsa-tagsa namon ka mga pagtagpalamati. Ikaw magapakamaayo Ginoo sang imo mga pulong kag kabay nga tagaan mo kami sing kaalam as we discuss, as we share principles from your word. And buligan mo kami Ginoo kag ang amon mga tagpalamati kag viewers, buksan mo man ang ila kasing-kasing kagunahuna nga sa simple nga pamaagi maintindihan kag somehow amon nini ma-apply practically sa amon tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ang tanan ginabalik namon sa imo ang pagpasalamat kag pagtugyan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Okay, so like and share lang no sa aton nga mga viewers dira sa sinigid nga gabi. May ara na kita mga manog tan-aw no sa sinigid nga gabi. Tamyawon ta sila partner ang aton nga mga manog lantaw sa sinigid nga gabi no. May ara kita sang pipila ka mga viewers kag aton tamyawon no from Abu Dhabi baw. Halong kamuda extra careful gid sa kay Nini Sali Palumata Mapisa ni. We are praying gid sa inyo. Keep safe kamo dira kag panago kamo sa panaguan ninyo bala nga ligon. Bunker. Sa mga bunkers no, mga bomb shell nila. Bomb shelter. Mga bomb shelter no. So keep safe ni kag kabay ang Ginoo magaprotect gid sa inyo dira sa may Abu Dhabi sa akon magulang ara man dira kag sa aton nga sa utod man ni Sali si Nini Junela ne no aalong kamo may ginsensya sa akon partner nga na-capture niya gid ang daw mga kwan lang mo mga whistle bomb bala na-capture niya sa iya nga picture Cellphone niya. Grabe gid ya sa akon magulang si Ate Jinky no halong lang gid kamo dira sa inyong lugar sa sinigid nga gabi. Alright, so okay, dito ta sa aton nga pagtuon connecting private life or family life and public life no. Partner, amo ni ang amon nga gin-discuss just this afternoon sa amon nga married couples fellowship no. Every first Sunday of the month. Now, our key truth here, what we live at home is what we show to the world. I really believe and I really agree on this. No, kung ano ka sa imo panimalay, amo man na no ang makita sagwa. Kung kisa naga-confuse no isiling sang bata, do ka buot man ni sinanay kag si tatay do ka buot man ni sa sulod sa balay. Sa sagwa pag abot sa balay do ka barishaw. Amo na bala. Faithfulness at home reveals how trustworthy we are in public. So, amo na, third nga key truth diri, our private life sets the pattern for our public witness. Okay? So, our verse for tonight is found in Joshua 24 verse 15. Joshua said, in Joshua, I am really determined and confident enough. Siling niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Now, ang little background si Joshua gingather nila ang mga leaders ng mga Israelites, mga tribes. Kaya mo niya ang ginhambal niya. Ano yung panugdaon niya? Wala ko kabalo kung ano ang inyo man nga mga panugdaon, pero siling ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Now, what makes Joshua confident that he and his family, asawa, kabataan, mga lagad sa Ginoo, mga partner, abi mo, may ara kita membro sa panimalay nga, hindi ta mapilit magmangalagad upo sa ato na. Agree kasi na, no? Hindi tanan nga membro ta upo sa susod sa panimalay, confident sila, kag-resolve sila, ng alagaron ng Diyos. Pero abi mo si Joshua, mga abi mo, grabe siya di. Why? I don't know kung ano ayhan ang nakita diri, pero one thing I know is that Joshua is inabalang ginapakita niya ang iyang gugma, ang iyang trust sa Diyos. Maybe because amo na nakita sa iyang mga kabataan. That is why he is confident that he said, me and my house, we will serve the Lord. No? Ayhan, kumusta ikaw sininga gabi? Ikaw nga nagapamati. Ayhan, makahambal ka. Ako man,
Ako, akong asawa, akong bana, akong mga kabataan, mga lagad kami. Now, how sure are you that all of you, members of the family, would have that confident enough that would tell us na kami mga lagad kami. Knowing the fact nga hindi mo pilit ang tanan. Diba? So si Joshua, grabe ang iyang leadership style. Yeah? Because Joshua believe and I believe and some among us, nagapati siguro nga ang family is our first ministry. Partner? Yes, no. Kanami lang nung mo sina ang resolve ni Joshua no nga is confident enough no to proclaim na me and my house, ako kag ang akon panimalay alagad no sa Ginoo. Kon aton gamitan sang aton nga sanctified imagination. Confident si Joshua tungod maging confident kami lang no kung may ara ka integrity. Integrity to tell that, no, to say that pati he's living pati, di ba? May hindi niya na mahambal kung halimbawa iya private kag public life, wala nagakasanto, no? Nga okay lang siya sa public, pero pag abot kini sa ila panimalay, ibagali siya, no? May gid na conflict ang iya nga statement kag sang iya behavior. But then it's because, no, kasi Joshua is living a life no nga righteous sa atubang sang Ginoo, public, would it be public or private, meron sa confidence to say, me and my house, we will serve the Lord. Thank you, partner. Kanami isang word na ginagamit mo, integrity. No? It might be a life that is worth emulating sa iya family because of that one character nga makita sa iya ang integridad, no? Gambalbi, ikaw bala tay, maayo ka lang sa ibang nga tao. Pero diri sa balay bala, huwag gid, ayaw mo na bala. So, why is it Joshua ginambalon gay na nga ti me and my house? Sigurado gid siya. Kaya nga man, he has integrity to show nga amo na ang nag-influence, naghatag impact sa iya pamilya, nga sundon man nila ang Diyos ni Joshua, ang Ginoo ni Joshua. Nga mag-serve man sila mga biyan. Sa gabi, ayan, ikaw, ang struggle mo sa imo pamilya, ayan, way takabalo, sa amon mga viewers, sa amon mga nagpalamati sa gabi, mangambal ka, ako paso sa struggle, gid kuya, sa akon bata, sa akon bana, sa akon asawa. Nga, hindi ko gidya sigurado, nga, ayan, kami tanan, iya sa Diyos, or kami tanan, nagapangalagad sa Diyos. I don't know. Grabe mo ang pinaka-kidira, kung ano, ikaw nga leader sa sulod sa panimalay, kung ano nga, ano ka privately sa pagpakita sa imong mga kabataan, they are proud enough sa imong pamilya nga ti ang among tatay. He is not only a leader, but he is a lover of God. Pagkatahom, no? Katahom siya na. Si Joshua mo ni nakita, diri. Di ba? Siling sa pulong sa Ginoo sa 1 Timothy chapter 3 verse 5, particularly iniya qualification ini sing mga alagad sa Dios, sang mga leader sa iglesia. But if anyone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church, God's people? So, kung yung lang si Pablo, mga biyan, gintagaan niya, nagdiin siya sang matawag pala natin nga dako nga responsibilidad, no? Sa isa ka panimalay nga kung sa diin makita gid ya nga worth siya bala, worthy siya nga sulundon. Di ba? Amo nila makita na doon. Before we can effectively serve God in public, we must first honor Him in our homes. Di ba? Amo nila makita naton. Because I really believe, before we influence the world, we must first shepherd our home. I really believe on this mga biyan.
kung ang imo panimalay, di ba, community composed of family. When you have a strong family, you will build a strong community. Di ba? Amo ni mga biyan. That is why kita nga mga tumulo, ikaw, sining gabi nga ikaw, naghambal ka, nagapati ka sa Diyos. Kag ang imo panimalay, maghambal ka nga ang akong panimalaya, may nadlukon sa Diyos ni. That is why you have a chance to influence others. Because if before we influence the world, we must first shepherd our home. Ang mga ginambal ni Timothy diri. How can a person, but if anyone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Lalo na ang mga alagad sa Diyos, mga leaders, no? God measures spiritual leadership by how we lead at home. Yung ang gitagaan sa dako nga sanction bala sa leadership, amo ni mga lalaki, amo ni mga tatay. Nga aman. Kiti amo nang gusto sang Diyos eh. He sanctioned it. Ang position sang leadership, amo ni ang mga tatay. So, siling sang Ginoo, He measures spiritual leadership by how we lead at home. Not only ang imo nga tatay, kita bilang mga lalaki, mga leaders, not only a leader, but what? A lover of God. And Joshua believed that the family is the training ground for the ministry. Mga biyan. Partner? Yes, no. Of course, no, sa family ma-develop ang aton character, no. So dapat nga kita, no, amo nang kuan, no, dira ma-practice naton nga leadership. Paano naton gina-lead, no, ang aton nga panimalay. Malabi na gid, no, sa amon nga mga alagad sang Ginoo, amo nang test sang sang amon nga leadership. So if you don't know how to manage your own home, how can you manage the church? Yeah. Paano mo ma-manage ang church kung sa imo palang panimalay, no? Panimalay mo pila pa lang kamo kabilog eh. Say for example, no, ikaw, imo wife, tapos imo bata pagpabutang naton duhabi kabilog, no, or 3, 5 kamo kabilog. So 4 mo lang imo ginalid, hindi mo pa makayat. Paano mo pa malid ang church? So amo na ang first ministry nga dapat you lead by example, so that hindi ba lang nga daw hindi ka magwali sa pulpito kung kaya nagalantaw imo misis, no? About kapin pa sa integrity, no? Kag sa love. Yeah. Nagawali ka about love, tapos ang imo nga wife naga-react dito sa pungkuan niya, no? Kahit hindi mo makita sa imong love, kagang integrity tapos gid, no? So that is why, no, it's very necessary that kung ano kita sa aton nga public life, amo makita sa aton nga private life. Okay. Nga mera kita integrity to lead. Yeah. Alright, so salamat, no, partner. Abi mo, dumduman ko bala ang imo nga ginsend sa akon, bala nga family care. May program kasi na, di ba? About the family care. Abi nyo, ang single unit, no, ang strong unit sa isa ka komunidad, amo niyang pamilya, mga biyan. Why? Because if we raise a godly family, you are actually building a godly community. Ayhan, ikaw, sinigabi, mag-disagree ikaw, no? Or ma-agree ikaw. Kung ikaw, if you are going to raise up, to build up a godly family, you are actually building a strong community. Good afternoon, Pastor Joe and Pastor Joe sa tanan. Maraming salamat sa Panginoon. Safe and sound kami dito. Salamat sa inyo, Pastor, no, sa Abu Dhabi, no. Ginabumbahan ang siguro siyempre may American base na dira mo, no. All right. So amo ni mga biyan, no, ang family importante siya kaayo.
damo subong mga abyan ang dysfunctional families. Makita ta na subong no sa social media, sa TV gina-promote ya ang I don't know, di kalibog ulo ko sa mga director sa mga teleserye bala ni, no? Ano kay nang movie sa una nga walang karibal, no? Mga mana bala? Walang karibal. Pero may karibal mo. Daw teleserye siya, no? Gina-promote nila nga may ara siya asawa, ang iya pamilya, pero ang iya bana yan nagakulukudidang. Nagahampang siya, partner, no? Hindi bala, subong daw, hindi naman na bago mo. Hindi bala? Why? Because temptations are anywhere. Hindi bala? Bisan diin, subong ya, may kaangay sina. Igo lang pagmura, nabalana. We know all, familiar ka sa social media, subong. May ara gani nga, gin-updan ang iya asawa sa mga kapulisan, kaya nakita ng iyang bana, nga ato dito nag-check-in sa isa ka motel or hotel o sa ibang nga babaye. Hindi ba? Subong amo na daw ka-easy na lang obrahon ina nga mga bagay. Without knowing nga mabungkag. It's actually a recipe for destruction. Diba? Family is our first ministry. Mga biyan sinigabi, kung ikaw tumulo, kung ikaw kristohanon, kung ikaw tatay, kung ikaw nanay, tandaan ta gini, pamilya gidya unahon. Family. Dira dapat ihubog mo ang imo kabataan. That is why wala ginagsala si Proverbs si Solomon bla sa 22:6. Train up a child. It's our responsibility to nurture, to educate, lain mo na hindi torture. Nurture. Training, educate sa aton mga kabataan. Why? Kung sa balay pa lang ma-build up na ang prinsipyo sa pulong sa Diyos, magkadto siya sa school, elementary, high school, college, hasta magtrabaho sila kung ano ang ila nakatunan ng mga prinsipyo sa sulod sa panimalay, kag gintudlo ni tatay, kag nanay, base sa pulong sa Diyos, madala nila ni. And it will give impact and influence ang ilang mga constituent. Pwede nag-produce siya sang maayo, righteous life. Di ba? Good evening sa kay Mrs. sa kay nanay Cherry Altes, no? Good evening sa nanay. Sa kay Ron Palomata Mapisa. Hindi ba? Amo ni mga abyan importante gali iya nga dapat sa sulod sa panimalay dira na ibat-in, i-instill ang mga pulong sa Ginoo. Tawa bala subong? Mga kabataan na mahilig mag-TikTok. I'm not saying nga sa laya. Di ba? Pero kung kisa daw, ginatudluan ang atong mga kabataan sa sistema sa inyong kalibutan. Hindi ba? Ginatudluan. Hasta nga, kung siya, kibot ka na lang. Di ba, partner? So, amo na ang kwan sang trend naton subong binusang aton social media nung kada dali na lang may mga dance steps na nga para na sa aton TikTok. So easily na becoming easy na kung ano dira no aton himuon. So ginatudloan no ginatutor sang entertainment lang man natuod pero little by little ang principles no sang social media na inculcate sa mind sa mga bata nga to the point nga mangin destructive na siya, nakaka-distract na sa mga kabataan. Amo nang nagakatabot mo nang inclination sa aton kalibutan, di ba? Yeah. Mag-abot ang time ang balsang Bible nga perilous days shall come when men shall be this and that, lovers of money more than lovers of pleasure, more than lovers of God, selfish, covetous, boasters. Amo na, no? So, dapat maging mga kabataan, mga unrespectful to parents, no? Thank you, partner. All right. So, why does God place importance on how we manage our household? Nga kitagaan sang dako nga importansya sa Dios kung paano ikaw kag ako manage sa imo panimalay. Yes. Amo na kinahanglan gid nga ang pamilya tatapon gid naton.
Second, private life shapes public witness. Not only family is our first ministry, private life shapes public witness. Kung ano ka privately, kung ano ikaw, amo man na ang makita sa imo publicly. That is why sila sa pulong sa Ginoo ang prinsipyo sa Bible naghambal, be doers of the word and not hearers only. Why? Because if you are just only a doers, or if you are just only a hearers, not a doers, you deceive yourselves. Because our character formed in private is what people see in public. Di ba? Amo na iya makita. Bisan pa sa aton mga kabataan, sa aton asawa. Hindi sila makibot. Bala nga daw kanami. Si tatay sa sulod sa balay daw kabaris. Pagkabot sa sugwa daw kabuot. Or si tatay buot sa sulod sa balay. Si nanay buot sa sulod sa balay. Pagguwa daw, ikog na lang kulang, drago na. Or ikog na lang kulang, tiger na. Drones. May isa kabata nag-testimony siling niya. Pastor, abi mo, si tatay bala or si nanay, na-obserbahan ko, pag-abot sa balaya, pag-abot dito sa simbahan niya, God bless you, brother. Good morning, pastor. God bless you. May the Lord bless you. Nakita sa bata, nga grabe ka polite ang itatay kag nanay. Pag-abot sa balay, niya, pag-abot sa balay, pastor, abi mo, ikog na lang kulang mo, tigri na mo. Iba yan ginapakita. That is why siling diri, private life shapes public witness. Kung ano ka privately, amo ginamana ang makita sa imo. Because your character, my character, formed in private, is what people see in public. Siling sa pulong sa Ginoo, sang James 1 verse 22. Living out God's word at home gives credibility to our testimony outside. If your spiritual life strong inside the house, nagahatag na sang credibility nga ang imo testimony sa gwa makita sa tao. Di ba la? Maayo nga tao, ligon siya. May ara siya sang godly character kay gali sa ila sulod balay, ligon gali ang ilang altar devotional, ang ilang family altar, family devotion. Di ba? Naga-reflect siya mga biyan. Amo ni makita naton diri sa sinigid nga gabi. Now, what happened when our public words do not match our private actions? What do you think? Ano ay hanang matabo kung ang imo public words do not match our private actions? Wala siya nagakasinanto. Ano ay ang mahitabo sina? Di ba? Ang balong kastawa ka plastic. Si tatay, si nanay, daw ka ipokrito maniman. Ang gambalang bata, tay, maayo ka lang manghatag sa ibang nga tao. So sa akon, hindi ka rin hatag sang balon. Kung may mahatag ka, may ikog pang sugilanon. Di ba? Di ba? You see? That is why what happens when our public words do not match our private actions, magabalang bata, plastic, hipokrito. Bilang mga Kristohanon, tandaan na gini. Integrity, honesty, importante na. Partner? Yes, no, it really matters when mo pa na no, ang crucial dira when you are raising your kids kag your words doesn't match your behavior, no, may double standard ka ginatawag. Ti budlay, di ba? Sa mata ng mga bata ang maling ginagawa ng matatanda ay nagiging tama, no. So nakita na nila, no, di kita makatingala, no, that later on same path man ang ila ginasunod sa aton kung amo na kita, no. So that is why it's very important, no, nga to live the kind of life nga worthy of emulation, no, sang aton nga mga kabataan. So kung magtulok sila sa aton, no, hindi bisan nga ni partner, kung usually partner ginaano ni nato ni sa that sa sa child dedication. Diba? Mag-preach kita sa mga ninong, ninang na present
nga ginhambalan naton sila nga mangin worthy, sila nga example sa mga kabataan. Kay amo na, no? Hindi lang about monetary na butang. It's about how they live their life, how they conduct themselves in front of their inaanak, no? Kay later on, amo na samtang nagagrow, dapat mayo aton nga ginapakita. Hindi kita amo na, no? That's a form of hypocrisy. Nga iba aton ginhambal sa public, kag iba man aton behavior sa private life, sa family life. So, isa ka butang nga sa aton, no, hindi kita mangin effective nga witness ni Jesus Christ. So, eventually, wala man sang butang nga hindi mabalaan sa public later on, di ba? Yeah. Kung ano aton ginahimo sa private, connect mo na mga tao, labi na sa buong sa social media nga age naton. Yeah. Dasig lang mabalaan sang tao, no, wala ka gani kabalo nga may picture ka na to gali sa group chat, no? Tapos makita dito nga iba imo behavior sa imo, tapos ka na, no? Isang picture ka lang, tapos kang butas ka. Do ano ba? Tapos nang imo nga testimony, no? Yeah. So amo na, no? So be careful how we conduct ourselves. Thank you, partner. Third, siling niya, strong families build strong communities. I really agree on this, no? Righteousness exalts a nation, but sin condemn any people. You know, a nation is strengthened when family chose righteousness and godly values. That is why ginamba ko kayo na, ipang isa ka komunidad, nag-recognize sa Diyos, no? May ara sila sang fear sa Ginoo, may respeto sila sa Ginoo. It will produce a godly community. Di ba? Kag muna pinimita gin-emphasize sa church that if we Christianize our home, we Christianize our community. Iti mangin dako nga effect, domino effect. It has a domino effect. Nga kung ang imo panimalay, ang akon panimalay makita nga nagarespeto sa Ginoo, nagasalig sa Dios, nagatindog ka sang insakto sa kamatuoran, makita na si mga kabataan, ini kabataan dako nga influence nila ini halin sa imo, and then when they grow up, amo mo na makita. Kung ang isa ka panimalay, singgitanay ang madak-an sang bata, pagdako, amo na part na subong. Nakulbaan ko, kita si Buano ko ya. Kung isa kita ko, ang dako bala akong tingog, magsugo ko sa bata ko, isa ka misinterpretasyon ni Tantan. Kung sila lang duha sa manghod niya, ginasinggitan niya manghod niya. Sa TV, sa remote na, away siya. Sinin ko, hindi ka pwede ka hinay lang haw. Masinggitan mo gidaw. Kau gani. Ano batian mo ginaw? Overheard ko bala? Sinin ko ba, grabe gani. Dako gali ni. Hindi mo lang manotice bala nga ang bata mo ka-observe. Very observant sila sinin ko ba, sorry, ginaka. Kasi nag-feel man niya nga tatay sa kung sila lang duha sa manghod niya. Kaya ko na nito bibimat. Wala. Katuman man ang At ito, man sa may mo. Kaya ang remote hindi pagyatag siya kung di siya matuman. Tama na bala, kinanglan galiya sa aton makita kituod ba o teo na. No? Godly values, healthy homes, produce godly influence beyond the household. Baka namin, no? Kung imo panimalay ito, na ang biyamal. Nga panimalay, gid ang gindot anta ni mga abyan, kag mga tagpalamati sa nga gabi. Because importante mo, God is so concerned in our family. Because He sanctioned it, He designed family, and He wants that our family becomes righteous, becomes godly. Di ba? Tawa ba sa Old Testament time? Kung ang imo pamilya, puro mga basuguliro, basuguliro gina, manag-away gina. Sila isang tatay ko sa muna. Kay isin ko tayo, diin ang nyurot sang inyong pliduaw. Sinya Iloilo nak sa Alimudjan. Alimudjan. Siling niya, kung makapaililo ka,
Kung may mamangkot sa imo nga pareho ka mo apelido, kag pamangkoton mo siya. Ano ka, kriminal ka or kawatan? Pag maghambal siya na nga kriminal, parinti ta na. Pero kung kawatan, hindi ta na parinti. Pero tiya nga ako, ano, nasulukdan bala. Tatay, patay naman mo. Siguro, hindi man siya seryoso kaangay sina. Kag mo na pagbisita ko to, partner, nakita ko gid man na. Nga sa duha ka word nga ginhambal ni tatay, no? Because siguro ang education hindi man tanan, no? Bisan sino naman nga tao, no? That is why kung imo lang taon mga biyan, ang healthy homes, godly homes nga ginatun-an ang values sang Ginoo, ang pulong sa Dios, naga-produce siya sang godly influence. Kag inaya, it will go beyond in your household, mga abyan. So, amo ni, makita natin ini mga abyan ka mga kauturan. Hindi ba? Siling niya, how do family values influence the wider community? What do you think? No, siling nga gabi, abyan, kung ikaw, how do family values influence the wider community? Paano ano ang mahimo ayan sang values as a family, kung anong gintunan nila, anong values, godly values, nga gintunan ninyo, how it could influence sa komunidad somehow. Yan, di ba? Magambalbli ang maestra mo, ikaw nga bata, pariho kagid sa imo ginikanan. Bupirti, pusdak bala nga accent, pero iba man ang mahambal nga, ikaw gid, pariho kagid bila sa imo nanay. Ada ka namin man, no? Pero kang balon ka bala nga, pareho ka gid sa tatay mo, way ka gid sama. Away gid ka sang kinainan. Pareho gid ka mo. Ti maano ng bata? Ano gali si tatay? Ano gali ang iyang ginpakita? Ano gali ang figure, public figure si tatay? Ano gali? Ikaw nga bata, pareho ka gid sang papa mo. Anak ka gid sa kontraktor. Ati ano gali how? Ano na bala? Things like that, no? Ikaw nga bata, ginapasibangod sa aton. Di ba, partner, may tugda ka na. So, sakit sina, no, nga mga kwan, Ang tinaga. mga hitabo, no, nga kung mag-amo na no, sakit sina. Nga ma-reflect, maano dahil sa bata, no, nga hambalon sa. So, ang pamangkot dire bala, nga ginhambal is how do family values influence the wider community. Say for example, no, nga ang tagsa ka panimalay is honest. No. So it reflects sa isa ka society may ara nga na dula, nahulog, nagabalik. Di mo na kinahanglan nga kwan tawagan ka pa gani, nulagson ka pa. Kaya na influence ang family sang honesty. So amo na, no, sa like sa Thailand, kwan sila partner, no, Buddhist sila. Pero amo na bala tungod nga ang values sa ila nga kung sa diin, kung hindi sila mangin honest, ang ilang faith dira no sa kay Buddha, no, is that something will happen to them. Yeah. So ang family, naano sila sang sina nga klase sang ano, no, sang values, no. Wala ako gina-promote si Buddha. Yeah. Ang ako nang ginamin is natudloan ng mga bata nga maging honest, na inculcate sa ilang mind, no. Of course ginatudlo na sa Bible nga maging honest kita, no. Kag kun amo na ang panimalay naton, imagine a community nga puro honest, diba? Wala na siguro sang contractor, no. Wala naman sang mga maleta nga mahitabo, no, sa aton nga gobyerno. Like for example, no, you have a mayor nga honest, wala gabaton sang kickback. So ang tanan nga funds sang town, sang city, sa municipality, makadto sa tawo. So see how these values influence sa community. May ara na siya nga effect. May ara na siya nga wider nga effect. Yeah. Kon ina. So ano pagidayhan kung iban pagid nga mga virtue diri? Ano ang mga iban pagid nga mga attitudes, mga character nga may ara.
it will what? It will produce a community. Labi na gid kung ang community God-fearing nga community. Yeah. Kaga mo nang natudlo nga values sa panimalay nga ang tag sa kapanimalay may kahadlok sa Ginoo, then what more, no? Kung sa isa pa lang ka-aspect sang honesty, no, may ara na effect, how much more kung sa kabilugan, no? Mhm. Nga ang panimalay may kahadlok sa Ginoo, tis tanan eh. Yeah. Sa imo hambalon, nagakadlok ka sa Ginoo. So hindi ka gusto maghambal sang ikasakit sang imo isig kapariyo kay maakig ang Ginoo sa imo. So, Yeah. damo nga mga aspect sa aton nga kabuhi ang affected affected in a good sense, in a positive sense, that it will what? It will have an effect sa community. Domino Nga, effect. no? Amo na, partner. Yeah, salamat partner no sa pag-enhance na, pag-explain. Salamat tuod. Ang abi nyo tuod mga abyan, kung aton lang tawon, very contagious mo ang kabuhi bala nga it's either ang iya ginapa-display, ang gina-display niya corrupt or ang display niya honesty. It's either way dako gina nga influence. Kung leader ka, if you lead your people with corrupted mind, corrupt doings, well, of course, it will have a domino effect. Hindi ba? So, kung kanami lang mga ben, kung ang isa ka leader, God-fearing siya, kag ang mga prinsipyo nga ni, ginatudlo niya sa iya mga constituent, from top to bottom, I believe there has be somehow a good effect. Hindi ba? Mahadlok mo. Hindi tayo magbaton sa amuni kay mabalaan ni mayor ni tapos kita. Ma-football kita, maudulaan kita trabaho. Isi kita mo na ang honesty nga ginatawag. Hindi ba? So, I really believe that honesty is still the best policy. Mga biyan. Alright? So, kabay pa ngang pakamayon sa Ginoo ini nga mga prinsipyo nga ato natunan sini nga gabi, no? Now, serving the Lord is a daily choice. Si Joshua, nagambal siya, as for me and my house, a deliberate decision. Sila nga, serving God at home. Now, what does it mean? Meaning to say, choosing prayer over pride, si Joshua amo ni. Choosing forgiveness over resentment. Faith over fear, love over anger. You know, public success without spiritual health at home is what? Is empty. Public success without spiritual health at home is empty. Ako nagapati sini mga biyan. Di ba amo nang ginamba sa Bible? Righteousness exalt the nation. If the leader is God-fearing, if the leader is respectful sa Ginoo, magkahatag ini sing dako nga epekto sa iya komunidad, sa iya pungsod, bisan i-lower down naton ang sa panimalay, sa community, dako ni epekto. That is why importante ni na kung ano ka sa ang pagkilala sa imo panimalay, sa pag-abot mo sa imo public life, amo ginaiya ang pagtan-aw sa imo. Di ba? So kabay nga ang pulong sang Ginoo sa sining nga gabi mga biyan will inabalang mangin pagpakamayo, mangin blessing sa aton sa sining nga gabi. That is why our daily actions at home reflect our faith in Christ. Kung ano ka sa imo sulod sa panimalay, kung ikaw tumuluo kag nagarespeto sa Dios, makita na sa imo public life, no? That is why siling sa pulong sa Ginoo, whatever you do, do it heartily for the glory of God. No? Alright, so a Christ-centered home becomes a powerful testimony to the world. Diba? That is why mga Kristohanon sining gabi, hindi ka man kampante nga hindi mo napilit kag madala ang membro sa panimalay nga pagpangalagad, pangalagad ka.
Let us may ara classic principle nga ginambal sa Bible, sa pulong sa Ginoo, sa mga katawhan sang Israel sa Deuteronomy chapter 6. Siling sang pulong sa Ginoo kay Moses, iambal mo ni sa mga katawhan sang Dios. You shall love the Lord with all your heart, with all your soul. Tell it to your children. Whether you are lying down, you are walking, tell them that they will love the Lord first. Mga biyan, ikaw sa sininga gabi, ano ang struggle mo? Ha? Ano ang imo nga obstacles to make it difficult for families, for you and your family, nga hindi consistent sa pagpangalaga sa Diyos? Ano nga mga obstacles? What obstacles make it difficult for you and your family to consistently serve the Lord? Problema ko pa sa akong bata. Problema ko pa sa akong pamilya, sa akong bana, sa akong asawa. Pero abi mo, padayon ka. Ikaw, sining gabi nga napamati, ngambal mo. Wala na lang, lako na lang isa. Sige lang. Padayon lang sa pag-alagad sa Diyos. Kaya somehow, ang kabuhi mo, magahatag sang influence kag impact sa mga tao nga nagatulok sa imo. Membro man sa imo panimalay. So, salamat gid sa siningi gabi. Wala na kita oras, palabos kita sa oras. 7:10 na, mga abyan kag mga uturan. Salamat gid sa inyong pag-upod. Kag sa inyong nga pagpamati, siningi gabi, di sa aton palatuntunan, counseling time sa radio, Boracay, live kita sa Boracay Malay streaming. Sa gyapon ninyo alagad sa kanginan, Pastor Jonathan Altes sa Unidos Fundamental Baptist Church. May program kita every Thursday, Blessed Hope, alas 3 sa hapon at the same time ining aton counseling time sa radio. Partner, from your Okay, end. no? So, salamat gid sa inyong nga pagpadayon no nga pagpamati diri sa aton nga palatuntunan kag separate anay kita no temporarily magakitaay kita sa aton yung mga programs diri no may ara kita alas 3 sa alas 4 every Saturday kag of course diri no every Sunday 6 to 7 PM Pastor Erwin de la Cruz no sa Katiklan Fundamental Baptist Church. Salamat gid no nagapasalamat gid kita no sa padayon ninyo pag pamati kag paglantaw sa aton nga program. So God bless everyone. Thank you so much and bye-bye. God bless. Bye-bye. Good night. Take care.